love, siya yung kawawa. Pero kung example po, merong ibang tao na mas nagpapasaya dun sa isang tao, kung sino yung umalis, mas magiging madali sa kanya. So mas mahirap dun sa iniwan. Laging mas kawawa, feeling ko yung iniiwan. Kasi hindi siya prepared. Hindi siya ready. Hindi siya ready. Oo. Ako feeling ko yung nakipag-break din. Kasi yung nakipag-break. Yung nakipag-break Yung ikaw nakipag-break? Oo, kasi parang depende rin kasi kung bakit ka nakipag-break. Based on my experience parang siguro may mas importante kang gawin or mas kailangang mangyari kung bakit. At saka, kasi kapag ikaw yung nakapag-break yun meron kang reasons kung bakit mo ginawa or parang may iisip ka rin at the back of your head that bakit ko kailangan makipaghiwalay sa taong mahal ko? Alam kong mahal niya rin naman ako, pero kailangan. So, I think yung nakipag-break, feeling ko, kasi may burden ka sa sarili mo Uso ngayon yun RC? Para sa akin po pareho. Very useful Pareho lang yan. Parehong masakit. Parehong masakit sa puso. Parehong kailangan ka may pagdaanan. Kung ikaw yung binraykan, na hindi ka ready, magugulat kayo, alam mo yun, parang the next day, ano bang gagawin ko? Wala na siya. Kumbaga yung sanay ka na nandyan siya, tapos bigla siya mawawala. Kapag ikaw naman yung nakipag-break, yun, masasaktan kayo kasi alam mo, may pinagsamahan naman kayo. Tapos, ang hirap kaya makipag-break. Feeling ko lang ang hirap, parang lang to parang feeling ko, pag may manliligaw parang paano ko siya babasti din, pero okay naman siya, parang ganon. Ikaw ba nakipag-break? Never po. Ay! Ikaw, oo. Oo. Ikaw. Opo. Kamusta yung breakup na yun? Masakit ba? Paano yun? May closure? Masakit. Depende rin sa rason mo Opo. Pero masakit. Pareho masakit yun. Wait, soon. Ano bang rason ng breakup na yun? Yung ikaw nakipag-break ka? May third party? Wala po. Wala. Wala po. Basta po. Basta na lang. Okay. Ako, para sa akin, I agree with RC na, syempre, pareho naman talagang masakit yun. Wala naman yatang way na makipag-break sa tao na hindi masakit. But basing on experience, personally, I think that being the one to break up with a person hurts more because in that way, it's your choice. And being that it's your choice, it's more of a gamble because you're doing the job for the relationship as a whole. Yet, what you know is only your side. So, meron ka palaging question ng, what if? I mean, you get into a relationship not expecting it to ever end. You get into a relationship because you think that maybe this is the person that you'd want to spend the rest of your life with forever. And so, having to be put in a situation wherein you think that you need to just get up and be the one to end this relationship. Mas masakit siya kasi pag in-end mo dun, ikaw na yung mag-e-embrace nung fact na pwedeng hindi mo na ever malaman what could have happened had you not made that decision. Andy, okay na ba matanong, pinakamasakit pa na breakup sa'yo, yung sa inyo ni Jake? Siyempre po. Matagal bang ininda mo yon hanggang sa nakapag-move on ka? Sorry po? Matagal mo siyang didala yon hanggang sa nakapag-move on ka? Opo. Okay, thank you. Ituloy na natin yung kay Direk kanina, yung hanging question, sorry, na na-interrupt ka. Ano nga yung question mo? Ano nga yun? Yung sa character. Yung nakaka-relate. Kasi before, nung pitching pa lang, parang may mga input na sila. So within the scene, na-incorporate po yung mga ano nila. Tsaka lahat ng babae dumaan doon. So parang nanganak pa yung kwento dahil sa mga dinagdag nila. sa eksena po. Doon nanganganak. Doon sila Thank you. Thank you, Gordy. Okay na yun? Next, Ate Glenn. Glenn Recondola has a question. Hindi, itanong ko rin lang sa 5 cast members natin.
after those heartbreaking experiences, what have become of you as a person? Mas naging better ba kayo? Mas naging, tawag dito, mas maingat na ba kayo ma-fall in love again? Or yun nga, have you become wilder? Sabi ni Aiza. What have you become as a person after those heartbreaking experiences you had? Ako napansin ko sa sarili ko, mas cautious, mas maingat, mas... kasi nung nag-break kami, kahit may mag-text sa akin, hindi ko ma-replyan. Parang feeling ko, baka magbalikan pa kami, gano'n. So, meron pa akong gano'n na umaasa factor. Yung tipong, yun nga, pag may nagparamdam lang sa'yo, kahit hi lang, dinidelete ko agad. Parang, oh my gosh, ba't mo ako tinext? Gano'n. Naging sobrang guarded ako. Yun nga, kasi ang tagal ko bago naka-move on. Tapos, nung nag-move on na ako, napansin ko, yun, mas cautious lang ng konti. Pero basically, I went back to who I was din naman before. Siguro, a little bit smarter kasi alam mo na yung mga iwasan mo, alam mo na yung mga hindi mo dapat gawin, or ano ba yung better na gawin. Yun. Actually, may saying nga po kami, isa sa mga quotes namin sa Camp Sawi. Dadaan ka muna sa... Hindi, doon sa mga tinitweet natin na quotes. Tsaka sa t-shirt po namin, kung gusto niyo po, may available t-shirt. Joke lang po yun. Dadaan ka muna sa phase ng pagiging bitter. At after nun, saka mo ma-realize lahat ng pagkakataon na kapag galit ka kasi na nag-move on, lahat may kita mo mali sa kanya. Tapos marami ka rin ma-realize, okay, what if meron akong ginawang iba? Tapos dun mo rin